i-react ko lang to yung video ni Mike Abe, mga 1 month na siguro to na yung kandidato na pagkasenador nitong administrasyon na to ay hindi siya pabor kasi karamihan daw dito ay Maka Duterte. Yun yung sabi niya sa kanyang video na to. So, kung ating titingnan, may rason si Mike Abe, pero ito si Mike Abe kasi wala kasi to siyang sa bibig niya, puro kasi to paninira din sa Duterte. Noong time na yun na pinatawag ang mga ang mga vlogger na mga pro Duterte, grabe yung ito, natutuwa tong kumag na to natutuwa tong animal na to. Ito si Mike Abe, talaga to siya sa pagka-loyalista talaga to ni Bongbong Marcos. So, bago ho yan, i-play ko yung video niya. Please subscribe po sa aking YouTube channel. Nakakalungkot nga lang yung ibang kandidato dyan na gusto muling maging senador ay kandidato pa ng administrasyon. Hindi ba kaya o hindi ba dapat nagpapalit ng kandidato si Pangulong Marcos? Kasi yung mga senador na nandyan, na kandidato niya ay talaga namang iba-ibang galaw tulad ni Tolentino, mga Cayetano, Villar, Lapid, halatang-halata mo yung mga galaw Lalo na yung Villar, tumututol pa doon sa condo building na programa ng gobyerno, yung pabahay ng gobyerno, na parang ayaw niya na yung mga middle class ay magkaroon ng condo unit. Dapat daw ang pabahay ng gobyerno ay para sa mahihirap lang. Alam niyo kung bakit gano'n ang style ng mga Villar? Kasi tatamaan yung kanilang negosyo. Dahil yung pong mga middle class, ang kanilang mga client na makakuha ng condo unit sa kanilang mga building, sa kanilang mga condo project. At yung mga mahihirap na mga talagang walang pera, kakunti ang pera, hindi makaka-avail ng mga condo unit ng pribadong sektor. Kaya hindi yun kailangan ng mga Villar. Ang gusto nila ay yung mga may kaya, may hanap buhay na makakabayad ng kailang kondo. Ayun ho yung target ng gobyerno ngayon. Hindi lang para sa mahirap, pati doon sa mga may kaya na may trabaho, pero walang sariling bahay, mga middle class, may trabaho pero kulang ang pera para pabahay, bibigyan din. Isasama rin sa condo building, condo unit, housing program ng pamahalaan. Abay, ayaw ng mga Villar. Kita nyo yan. Sample lang yan. Si Tolentino, ay ba naniniwalang yan ay Maka Duterte? Cabinet Secretary yan ni Duterte, maniwala ba kayong yan ay Maka Marcos? Yan ay Cabinet Secretary ni Duterte. O, di ba? Yung mga Cayetano, di ba yan ang matinding bumabanan sa mga Marcos ng araw? Pero ngayon, kasama ng gobyerno dahil kandidato si Pia Cayetano, kapatid ni Alan Cayetano. Iniwan nila ang mga Duterte. Kaya nga sinabi ni Vice President Sara Duterte nung humarap sa hearing niya nung inaalok ni Alan Cayetano kung kumain na ba, ang sagot niya wala lang, hindi naman ako plastic. Di ba? Layo ng sagot. Pero bakit sinabihan plastic? Kasi yung mga Cayetano, dating Duterte. Ngayon, Maka Marcos na. Dito Lapid, dati rin Duterte yan. Ngayon, Marcos na. At marami pang iba dyan. So, inuulit ko, yung Revilla, yung Cayetano, Villar, Lapid, Tolentino, ayan po yung mga pamilyang nakakabit ngayon sa mga kandidato ni Pangulong Marcos, di ba? Maliban pa dyan, alam naman natin, nandiyan si Bongo, Bato de la Rosa, tsaka itong si Robin Padilla, talagang Duterte yan. Kaya nga nung isang araw, naging topic ko na Pag may nag-file ng impeachment sa Congress, tagilid pagdating sa Senado. Kasi ang tingin ko, majority pa rin ng mga senador pro-Duterte. One-third, at least 18 senador ang kailangan naboboto na pabor sa impeachment kung aabot sa kanila bilang senador judge kung magkakaroon ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Pero majority nga sa kanila pro Duterte, paano makakalusot? Kaya malabo. At ngayon, mag-i-eleksyon, kitang-kita mo silang dumidikit sa gobyerno, pero ang kanilang galaw sa Senado tungkol sa budget ni Inday Sara, Office of the Vice President, tungkol sa mga housing project, tungkol sa mga pinag-uusapan dyan, di ba? Maging si Jingo Estrada at saka si JP Ejercito. Ano pa ang dating nila? Nakita nyo?
Pinapangalanan ko na. Pero yan po yung kaduda-duda. At lahat naman tayo entitled na aralin sila dahil sila ay ating pinapasweldo. Iniisa-isa niya yun, di ba, na kung sino yung mga senador na hindi dapat pagkatiwalaan ng Pangulo. Dapat daw magpalit ng ang Pangulo ng mga kandidatong senador. Bakit? Ito yung kinuha. Nasabi ko na rin to na, ito yung mga kandidato ni Bongbong Marcos, ay ito yung mga kandidato na pagka-senador ay mga recycle. Kahit pa sabihin natin ito si Ping Lacson, ito si Tito Soto. Saan ba nanggaling nga naman to? Kung saan nga naman talaga yung nagiging administrasyon, doon sila dadako. Wala namang diyan eh. Wala namang talagang original na choice itong si Bongbong Marcos sa kanyang kandidato mga senador. Ito si Abalos, saan din galing yan? Panahon ni Duterte, doon din kay Duterte yan. Itong si Tulfo, grabe to. Pag sa mga vlog niya, siguro napapanood nyo yung mga vlog nito, mga to. Puro to mga Duterte, lalo na yan si Raffy Tulfo. Noong bago umupo si Duterte na pagka-presidente, grabe. Grabe talagang niya, yung niya sa mga Duterte. Ito si Bato de la Rosa, grabing puri niyan. Puri talaga yan siya. Kahit sinong mga tauhan ni President Duterte, puring-puri yan mga Tulfo na yan. Wala silang yan na kasi, nagharap sila kasi dati ng mailuklok ang kanilang kapatid o sino man sa kanila kasi. Si Mon Tulfo, tinuro din yan ng special envoy ng China ni panahon ni Pangulong Duterte. Tapos yung kapatid nila si Chu, ginawang DOT secretary. Kaya nagbunga rin yung pagkasipsip nila dati kay Pangulong Duterte. Ngayon saan sila? Ito kasi si Mike Abe. Balikan natin yung topic ngayon. Gusto talaga niya ma-impeach si VP Sara. Yan ang gusto niya. Kasi 1 month ago, noong pa to, na-vlog niya to. Lumabas lang kasi to Siguro, sabi ko, siguro i-react mo nga to. Ngayon, reaction ko na to. Na ayaw talaga niya sa mga kandidato ng mga Marcos. Itong mga minensyon niya mga pangalan. Abi Binay, Cayetano, Tolentino. Ito, ayaw ko talaga sa Tolentino na to. Ang lakas magbuhat ng bangko nito. Itong si Manny Pacquiao, ganun din yan. Lahat dyan. Tingnan niyo yung mga kandidato ni Bongbong Marcos. May mga bago ba dyan? Wala. Si Soto at saka si Ping Lacson, kumandidato ng presidente at saka vice-presidente. Anong nangyari ngayon? Nandyan na naman, dumapo sila kay Bongbong Marcos. Tapos ito si Tito Soto, matanda na rin. Ipaubaya na ngayon sa iba yan. Masyado kayong bilib sa sarili nyo. Ping Lacson, masyadong bilib kayo sa sarili nyo. Kaanong-ano ngayon? Kayo pa yung ang lakas nyo magbuhat ng mga sinagawa nyo. Lalo to si Amy Marcos, ang dyan. Wala ka talaga. Kung kayong mga botante, tayong mga botante, kung titingnan natin yung mga kandidato na yan sa administrasyon, puro recycle yan. Huwag nyo na iboto yan. Ano magawa niyan kay Lito Lapid? Nabanggit din yan ni Mike Abe. Ano magawa ni Manny Pacquiao? Yung mga yan, katulad ko rin yan, wala mga pinag-aralan yan. Iba talaga yung may pinag-aralan. Iba ang mga kakandidato na mga abogado ang ilagay natin. Ihalimbawa ko lang ang abogado na nandyan ngayon sa nagiging sobrang proud ako talaga ng abogado na ginamit talaga niya yung utak niya. Pangulong Duterte. I-compare ngayon dito sa presidente na to na hindi tapos pag-aaral. Walang binatbat. Interviewon nga lang siya. Hindi nga siya makadiretso ng sagot Ito man example ko to interview niya. Ipasok ko muna to. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, that's why I don't. That I think they're just following the procedure. Interview nun ni Ivan Merina nung tungkol sa impeachment. Anong Ang galing-galing lang niya magsalita ng English pero wala man lang binatbat. Napaka-hina talaga ng utak presidente natin ngayon. Wala talagang
Wala talagang magandang sinasabi nito. Puro pang bubudol. Puro paasa sa taong bayan. Tapos ngayon, kakandidato ang mga tauhan niya. Iyon ang suportahan nyo. Magpaiba kayo. Pag dito naman kayo sa Pinklawan, ito na naman. Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan. Wala na tayong mapapala yan sa mga yan. Puro lang din yan kritika pa rin yan sa gobyerno. Hindi yan magtrabaho ng gusto. Kasi puro kritika yan sa gobyerno ang gagawin nila yan dyan. Ito si Kiko Pangilinan, hindi natin magkapagsigurado dyan. Kasi pag halimbawa yan ang manalo, doon yan dadapo pa ng kay Bongbong Marcos. Hindi ka makakaasa dyan sa mga yan.